Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami mainggan. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. Oh, the Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news, walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago, inaalam ang totoo. Hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bubuso na balitang may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at the Truth Doctors on Air. We uncover the truth behind the news. Magandang hapon mga kababayan. Ito po yung lingkod, Dr. J, sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS DWAD, 1098 kHz sa ating mga talapitan. At kasama natin si Dr. R. Magandang hapon, Dr. R. Magandang hapon, Dr. J. Naririnig mo ba ako? Okay, loud and clear. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Magsama-sama po ulit tayo sa isang oras na makabuluhang talakayan dito sa The Truth Doctors on Air. Dr. J, no, napansin ko lang, no, bago kasi nag-uumpisa itong programa natin, naririnig natin yung jingle natin, no? Diba? Wala tayong kinikilingan dito, Dr. J. Yun ang matunog dun sa ating jingle. Wala tayong kinikilingan, diba? Yung totoo lang. Walang pinoproteksyonan. Wow. Oo, wala tayong pinoproteksyonan. Kahit yung mga sarili namin, hindi na namin maproteksyonan. Di ba, Dr. J? Hindi ka na napupunta ng 7-Eleven para bumili ng proteksyon, Dr. J. Ay, hindi diba? na. Walang magkasya eh. Ayun, Dr. J, no, mainit ang panahon ngayon, no, sa ating mga tagapatig na nasa labas, no, mag-hydrate po tayo, no, dahil usong-uso po ang sakit, no, dahil na rin sa sobrang init, usong-uso daw, Dr. J, ang TB. Ganun din, mainam na mag-hydrate dahil maaari po na makaranas tayo ng stroke sa mga ganitong panahon. Tama. At alam mo, maraming sakit na lumalabas pag summer. Mayroong trangkaso, mayroong sore eyes. Napakarami. Ay, di ba nung isang araw, naalala ko pala, bumili ka ng microwave, di ba? Mm-hmm. Maayos naman ang nabili mo. Maayos naman, Dr. J. Hindi nag-aalab sa loob kasi nung huli kong gamit ng aking microwave oven, Dr. J, hindi lamang na yung pagkain na nag-iinit, pati yung microwave nag-iinit. Ay, gusto ko malaman ngayon, nagpunta ka sa appliance store. Oo. Alam mo sa init, naalala ko freezer eh. Yung Totoo. freezer na meron na bibili pang freezer, kaya ngayon yung nakahiga na freezer, di ba? Ay, hindi. Alam mo, May salamin. yung pinuntahan ko appliance store, Dr. J, katabi ng ospital eh. No? Katabi ng Dito sa appliance store na pinuntahan ko, ito lang yung mga chest freezer. Hindi naman katulad ng sinasabi mo na mga ginagamit na freezer sa ospital. Hindi ko alam kung pagkain ang nilalagay dito o patawang patay. Pero naalala ko kasi, sa init na yon, kung hindi kaya ng aircon mo, bumili ka ng freezer. Doon ka mahiga sa loob ng freezer. dalawang bagay lang yun, Dr. Dito, hindi naiinitan ka, tegi ka na. No? Napakahirap din. No? Kasi baka mamaya mapagkamala na tegi ka. No? Kung ikay hihiga sa freezer. Saka yung mga nasa ospital, Dr. J, mahirap na humiga doon dahil baka mamaya, madampot na yung katawan mo doon, tulog na tulog ka, pag gising mo, ine-embalsa mo ka na. Kasi di ba may mga morgue sa ospital. Karamihan ng morgue at may freezer yan. Hindi kaya yung mga nasa ospital na tutulog sa loob ng freezer dahil sa sobrang init. Naku, sigurado. Dr. J, kung ako naman, sa sobrang init at ako gusto lamang magpalamig, no, sa isang freezer sa ospital,
pupunta ako dyan sa magagandang ospital katulad ng Makati Med, Lux, no? Pero totoo lang, Dr. J, yung mga nilalagay sa freezer dyan, yung mga tegi na. No? Kaya mahirap doon na, no? Baka Mahirap mapagkamalag ka. Nahihiga ka doon. Pagkatapos, nagulat yung mag-iimbalsama na bigla ka bumangon, itakbuhan sila lahat. Diba? Ayun, parang parang katatapos pa lamang ng Easter Sunday, no? Parang nabuhay na muli, no? Ang maganda doon, siyempre, kung nag-reincarnate ka, baka sakaling makinis uli ang balat mo. No? Alam mo, Baka, pag nag-reincarnate ka, ay di ka kaparehas mo na si Jesus Christ. Kaya lang, Nag-reincarnate ka na ang problema, Dr. J, baka pag nag-reincarnate ka, kamukha mo si Lucifer. Kasi kung ang taong namatay na, pagkatapos may sakit siya, katulad niya, nagda-dialysis, no? Yung balat niya ay talagang nangingitim. Pag na-reincarnate yan at malusog ang kanyang kwan, yan ay milagrong malaki, doktoral. Tapos tumangkad ka pa. Parang nabasa ko sa Biblia yan, parang si Lazarus yan, no? Dr. J. No? Tapos, kung dating, si Lazarus, si Lazarus, wala na siya sakit, di ba? Wala na siya sakit. Oo. At alam mo, Mahirap yung yan, isa na, ang isa dyan na sinasabi nga natin, ayan ay, hindi naman kaya pag na-reincarnate ka, biglang kang tumatangkad. Ayun, siguro Dr. J, itong pagkakasakali, itong mga ganitong sitwasyon, no, pag ikay nagbakasyon sa ospital at nagpalamig sa freezer at after 3 or 4 days nabuhay kang muli, no? Siguro nagpatuli itong tao o kaya tumangkad. Kaya nga siguro. Ayun, pag nagdakuli ka, tumatangkad ka. Kaya tayo siguro, alam mo, Dr. R, kaya tayo siguro tumangkad dahil ganun nga nangyari. Kaya nga tingin ko, Dr. J, alam mo yung mga matakad katulad ng nahabol ng mga boss bango sa kalye, no? Pag yan ay natuli, itatangkad pa yan. Ayun, Alam mo, Dr. J, sa kabilang banda, alam mo, meron akong nakakatawa lang itong kwentuhan natin na napakainit na panahon ngayon. Ito may napakainit na nag-send sa akin ng message na meron daw high-ranking official. Kaya lang, tapos lang doon high-ranking official, hindi man lang sinabi kung may high-ranking official ng barangay o ng sabungan o ng co-op o ng gobyerno. Pero meron daw isang high-ranking official, Dr. J, na natigi. No, datategi. Pero ayaw daw i-announce ng mga colleagues niya. So, sabungan nga Saang barangay? Amado ate. Saang barangay na... Baka siyempre, di ba, dapat, Dr. J, kung ito'y kung ito'y sabungan, dapat sabihin ng kung bigyan yung high-ranking official nila. Kasi yan ay nararapat lang. Kung katulad yan, si Barangay Kapitan na natunas, dapat ipaalam sa barangay at saka sa mga tao na si Kapitan nila wala na. At ang papalit yan yung first councilor eh. So kung yung sinasabi mo, yun ang rule of succession na sinasabi. Pag may namamatay na leader, barangay kapitan, mayor, ang pumapalit dyan yung mayor naman, vice mayor kaagad ang pumapatay eh. Ang pumapatay, ang pumapalit. Hindi ang pumapatay, doktoral. So yan ganyan ang natural na yan. Kaya nga, Dr. J, dapat itong mga nawawala ka. Nawawala ang ating partner na si Dr. R. Nawawala nga ako, Dr. J. Pero ito, naririnig ko na ba ako? Oo, narinig kita. Okay ka na. Oo. Nawala ka na naman. So anyway, ganito po yan mga kababayan.
yung sinasabi ni Dr. R, yung mga katulad yan na mga may namamatay, no? At yan ay usually sa hospital, nilalagay yan sa sa freezer para i-preserve yung body. At kung minsan, yan ay inuuwi sa yan ang pinag-usapan natin ang realidad, ano. Inuuwi yan sa kanilang mga probinsya. So ngayon, pag sinabi naman na yung kanina sinabi na may mga matataas daw na official ang namatay, wala naman tayong nalalaman kung sino ang mataas na official na namatay, ano. At yun naman ay siguro maaring ang pamilya ayaw ipaalam sa tao at nakakaalam ka kaunti lang. So mga senaryos po yan, mga kababayan. Pero alam nyo, sa history ng mundo, Dr. Ar, andyan ka na ba? Nawala pa rin si Dr. Ar. Andiyan ito na, Dr. J, nakikiting Okay. Yung sinasabi ko, yung pag namatay si Kapitan, lang ipaalam sa kanyang mga kasamahan, di ba? So ganyan po, kahit anong sinong leader sa mundo, ganyan talaga ang ganyan talaga ang nangyayari. Kasi merong hindi maaring mabakante ang leadership, lalo na yung mga tinatawag na elected leaders natin, ano. Oo, alam mo sa history ng mundo. Sige, tuloy. Tuloy, alam mo, Dr. Dr. J, yan namang mga leaders, pwede yan sa isang board, no? Dr. J, no? Pwede yan sa isang hindi naman natin sinasabi na ito kung ito ay high-ranking official ng gobyerno o kung isang lamang. No. Wala ka. Kaya lamang, Okay, ayan, go. Dr. J, naririnig mo na ako. Kaya sinasabi natin, kung ito ay high-ranking official ng isang organisasyon, no? So, it matter kung ito ay gobyerno, ito ay merong tinatawag na session. Kaya lamang, kung itong high-ranking official na namatay o nategi, na itinatago, ang papalit ay isang joker. Aba, Dr. J, paano kung joker yung papalit, no? Tapos yung parang katulad natin bote, tapos mukhang joker, wala nang ginawa sa buhay niya, kundi mag-joke na mag-joke. Aba, wag na lang. Parang magiging, parang magiging parang yung magiging circus na talaga itong organisasyon na to. Kung ito'y high-ranking official ng gobyerno, magiging circus na. Ang kilala ko lang na joker diyan sa, pag sinabi mong joker, nag-entertain sa atin sa ngayon. Dalawa lang nasa isip ko yung si Larry Gadon, na mukhang joke. Sa gobyerno yan, sa gobyerno. Gobyerno yan At saka si Ate Claire. Si Ate Claire pala. Kaya lang walang bigote si Ate Claire, Dr. J. May bigote tayo ako, alam mo si Ate Claire, nakikiusap ako sa kay Pangulong Marcos. Huwag niya tanggalin kasi nakita ko kanina sa YouTube. Tatanggalin daw nila si Ate Claire. Huwag naman, huwag niyo po. Huwag niyo tanggalin si Ate Claire. Kasi mawawalan tayo ng mga, ang galing niya maglubid ng kwento, Dr. R. Napakaganda pakinggan ni Ate Claire. Naglulubid ng kwento. Napakagaling. Magaling magulo. Magaling. Huwag naman. Sana, Mr. President, huwag niyo tanggalin po si Ate Claire kasi gustong-gusto namin pag siya ay nagkakandak ng kanyang press conference. Kahapon wala atang press conference. Ewan ko ngayon kung meron. Pero pag nagkandak yan, napakagaling naglulubid Nasaan ka ba ngayon? Nasa labas ka? ano ba yan? Cowboy ba yan? Nasa labas ako, Dr. J. Kaya na-update nga dito. Kaya lamang nakatanggap na tayo na napakainit na message. At meron pang allegation na itong high-ranking official, Dr. J. Saman, sabi niya ito. Ay, ipinasok na sa freezer.
no? Naka-freezer na ito, no? Pero itinatanggi ng pamilya ito, no? Parang ayaw nilang ipaalam, no? Dahil baka siguro yung mga board members itong sabungan magkaroon ng interest, no? Tama. Parang meron yata itong pato na gusto nila at maging successor nitong high-speed nito na naman. So, kaya lang ito sabungan, di ba? Merong bihado, diba? At merong bihado. Diba? Kung titingnan mo ang question na to, lalo na kung ito ay sabungan na, o kung sabungan nga ito, sa totoo lang, ang paldo dito yung pamilya ni high-ranking official. Diba? Siyempre, di amig ng honorarium. Diba? So, baka mali-maliit ang pera na naman ang makuha nito patulad sa gobyerno, no? Pero kung tutuusin, dapat, siyempre, miyembro din ng board ang magsasucceed dito. Dapat, diba? Siyempre, dapat miyembro din ng board. Kaya lang, pero meron silang gustong sabi dito sa message, meron silang gustong successor na mukhang joker. Nakamukhang joker ang mukha. No? Namukha talagang joker ang mukha. Pero pag nung nakita ko kung sino yung joker na mukha nito sa litrato, mukha talagang joker. At joker. Ako naalala ko pag sinabi mo nga joker na yan, nung araw nang tayo yung mga nasa kabataan pa, tuwang-tuwa dyan nanonood ako sa TV. Hindi ko mag-alala kung sa Channel 7 yun o 9. Yung Escalera Brothers, yung magagaling yung mga artista niya. Kung nakita mo mga mukha niyan ngayon, matatawa ka pa rin Pero kung anong mga kabalbalan yung ginagawa doon sa kanilang sa kanilang programa. Pero alam mo, pinapanood ko, may mga Three Stooges, no? Three Stooges, medyo English ang hilig ko nun Kasi favorite subject ko yung English dati ko, Three Stooges. No? Yan yung mga nakakatawa sa kansilaan yung mga uso pa yung mga pendong kalbo, di ba? Ito, parang parang basta kung itong napabalitaan natin, sana maliwanagan natin kung ito yung high-ranking official nga ng isang co-op o barangay o high-ranking official ng isang board ng sabungan o high-ranking official ng gobyerno. Dapat ito ay maliwanagan at masabi na talaga kung ito ay kasawi nga. Dahil siyempre, kawawa nga naman itong organisasyon kung ito cover up ito. Diba? Dahil kawawa rin. Mga katulad ng sabungan nga yan, kawawa naman ang mga manlalaro. Diba? Kasi naka-floating. Diba? Ang organisasyon. Diba? So yan, hopefully, Dr. J, magkaroon ng pagkakataon ang ating programa na hubaran ang katotohanan na to. So, malapit na. So, Dr. J. Kung hari, ito ay balitang na ito sa Batangas. Hindi naman ako marunong magsabong kaya bahala sila dyan. Dr. J. So, ngayon, alam mo kanina, pinapanood ko ngayon sa Congress. Bibili ako freezer, subukan ko mahiga sa freezer. Kung anong nararamdaman ng taong anong pakiramdam? Anong pakiramdam, kung anong pakiramdam ng lamig ng freezer. Ngayon, ang isa pa sa nilalamig ngayon, itong Justice Committee sa Congress. Nilalamig sila. Sa lamig, nag-urungan yung mga yag balls. Umurong. Alam mo kasi, yung question kung bubuksan yung BIR na yung IPR ni bank return ni Mans Carpio at ni Sara Duterte. Ay sabi nung iba, wag na natin palalain, ay mayroon na maraming kaso laban sa atin. Kaya tuloy ang nangyari. Ang nag-no, 38, ang nag-abstain, 0, ang nag-yes, 6. Kahit si Abante, umatras Si Abante umatras. Kaya yun nangyari.
Ang nangyari kanina na pinapanood ko, na natatawa ako. Sabi ko, ano ba nangyari dito sa kuha na to, na umatras pati si Abante. So yun ay, alam mo yung, kaya ako natatawa dito sa mga nangyayari ngayon. Na sa Congress, yung pangalan na Abante umatras kasi sabi niya baka madagdagan pa yung ating bukol sa ulo kasi doon sa final ni Mans Carpio na kaso laban sa kanila, no? They realize now, kaya sila nanginginig, parang nasa loob sila ng freezer ngayon. It has a chilling effect on them na na-realize nila na ang ginawa nila na pag-divulge ng record ng galing AMLAC at saka nung bank account nung mag-asawang Carpio at saka Sara Duterte ay labag sa batas. Kahit anong gawin nila na pagdi-deny, nagpapalakas lang loob sila ng loob, pero ang nangyari talagang it has a chilling effect on them. That's the reason why na sila nang nagbutuhan kanina, 38 ang umayaw na ayaw na nila buksan yung ITR, yung kahon na binigay sa kanila ng BIR. Dahil winarningan na sila na hindi labag sa batas. Kasi itong impeachment, itong sa Justice Committee, nag-aabuso na itong, lalo na itong chairman ito na si anong pangalan yan? Jervil Loisto. Si Jervil Loisto. Na sinasabi niya, hindi siya buhaya. Yun ang sabi niya, hindi siya buhaya. Yung representative daw ng 2nd District ng Batangas ay hindi buhaya. So, yun ang sabi niya. So, totoo naman, hindi naman siya buhaya eh. Oo, hindi naman siya mukhang buhaya. May itsura naman si Congresswoman Luis na buhaya. May itsura naman siya. Hindi naman siya mukhang buhaya. Alam mo, Dr. J, no, issue that, no, meron tayong nakatanggap din na tayo ng balita. I'm sure na-forward ko na yata yan sa yung salita na meron isa dyan. Kung hindi ko alam kung congressman ba ito kami nagsasabi. Ano daw ito congresswoman daw na congressman. Na nagbibilang na daw ng vote dyan sa yung kamukha ng singer. Parang ayun, parang ganun yata. Kung hindi ka daw boboto dito, Dr. J, ay parang lahat ng project sa kanyang distrito na nakalagay sa GAA ay hindi na magagawa sa inyong distrito. Parang ganito yata yung sinasabi nilang balita. Hindi natin alam. Yun ang, pero kung ito ay totoo, ibig sabihin, Dr. J, ito talaga ay ginamit na. Itong ginagawa nilang clarificatory session dito sa Committee on Justice ay ginamit na birang political weapon. Winipunize nila yung GAA kasi yung mga sa distrito na yan, nakapaloob yan sa batas, sa General Appropriations Act. Ngayon, kung pipigilan nila yan, ay maaaring maglalabag sila. Sino sila? Kasi makapapigil lang yan kung sakasakali sa implementation ng mga project na yan ay ang Executive Department. Walang iba kundi ang Executive Department. Ang Congress, na sila gumawa niyan, hindi na nila pwedeng pigilan yan. Nobody could prevent the distribution of yung nakapaloob sa GAA except the President of the Philippines. Yun lang ang makaano dyan Walang iba. Kung tama yan sinasabi mo, Dr. J, ibig sabihin, ang ibig sabihin nito ay may lakas ang loob nitong congressman. Pero kahit sino siya na congressman, kahit na
Hindi, kaya lang, kung ito yung kung ito yung lasto, ay pwede nga naman niya ipa-divert or cancel or i-release ang mga nakapaloob dun sa GEA, no? Dr. J, no? Na naka-assign dun sa bawat distrito nitong bawat congressman na ito. Kung ina-divert na naman nila yan, malaking problema na naman yan. Dahil yan ay, that is a violation of the law. Kasi matas na yan, kung naka-earmark yan para sa ganong distrito na may project sa ganong, anong gagawin nila? Ililipat nila? So, babalik na naman yan sa 2025 na budget. At sinasabi ko, the only who has the power to stop implementation or delay implementation is the office of the president. Maaring sasabihin na, hindi pwede pa natin implement sa lugar niyan kasi ganito yan, may problema, ganon-ganon. Pero hindi pwedeng pigilan kung nasa loob na ng budget yan. So yan ay weaponization ng ano, no? At di ba, nagagamit yan sa unang sa 2025, ginamit nila yung ganyang scheme laban kay Sara Duterte. Kaya nag-file sila ng impeachment at maraming di umano na nakatanggap ng mga congressman ng malaking halagang pera, mali-malita na pera para doon i-impeach nila si Sara Duterte. Kung hindi mali-malita, supot-supot. So yun ay... alam mo, Dr. J, no, ang nakakatawa dito, Dr. J, no, sinabi mo na nga, ang Office of the President lang, maaaring ang Presidente na magpatigil ng mga proyektong ito na nabudgetan na sa GA, no? Kaya lamang, Dr. J, baka ang tingin nito mga nagpapatigil na ito at nag-ipon ng boto sa Congress, ay sila, wala na si Pangulong Bongbong Marcos. Nandyan si Pangulong Bongbong Marcos, no? Buhay na buhay, no? Nakita nyo naman na naglalabas na nagja-jumping jack pa nga si Pangulong Bongbong Marcos, nabubuhat ng mabigat na sako ng bigas. Tumatakbo pa. Si Pangulong Bongbong Marcos, nagja-jogging pa, sana nakasasay sa jogging nila natin yung palitan. Pangulong Bongbong Marcos, kaya huwag nyo hong na wala na ho siya, hindi nagpa-function ho ang Office of the President. Yung Pangulong Bongbong Marcos, buhay na buhay, di ba? Nakita mo naman. Kung di ba may nagpalabas yan yung isang vlogger. Ito nga mga vlogger kasi hindi nila biniverify kung anong mga kwento kanilang nilalabas Nilabas yan na si Presidente daw may sakit. Lumabas naman doon sa Malacanang, nagtatakbo pa nga si Presidente. Nagbuhat pa nga ng isang sakong bigas. O isipin mo, mas malakas pa si Presidente kaysa sa akin. Hindi ko kayang buhatin ang isang sakong bigas. Hindi ko kayang bitbitin yung isang sakong bigas. Si Presidente, kaya niya. So yun ay maliwanag yan. Yun, kung ano man ang nangyayari dyan. Pero yan ang sinasabi ko, Dr. J. Hindi dapat. Nawawala signal mo. Paumanhin at nasa labas kasi nagre-report itong si Kwan si Dr. R at nawawala ang kanyang signal. Dr. R, sige tuloy lang. So, lumipat ka ng pwesto at bago tayo magpatuloy, mag-station break muna tayo. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Ang oras po, alas 12:30 ng hapon. At nakikinig kayo sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS DWAD. 1098 kHz sa inyong mga talapitan. At tuloy-tuloy tayo, sa kabilang nasa labas kasi itong sa ating kasamahan na si Dr. R. Dr. R, pasok.
O medyo, Dr. Jake, pasensya na, medyo nawala tayo. Naririnig mo na ba ako, Dr. Jake? narinig kita. Nawawala signal dyan sa lugar mo eh. Ayan. Oo, medyo mainit. Siguro dahil meron na rin siguro, parang heat wave na nga ito, Dr. J, no, nawawala-wala ang signal ng mga networks, no. Pero Dr. J, ang masasabi ko lang diyan muli, no, kung yung mga taong yan na nag-iipon ng boto na sinasabi nag-iipon sa Kongreso, no, most probably para ito sa boto para maitulak ang impeachment case na kanilang ginagawa na parang hearing na, no, diyan sa Kongreso, no, maitulak ito sa Senado, no, yung boto na yan. Yung mga taong gumagawa niyan, baka masira nyo na naman ho ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos sa ginagawa nyo. Dahil na ang pagkabalita nito, Dr. Lee, kalyado daw ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Kalyado. So kanina nga at tayo naman ay o ano man yung balita na yan, huwag nyo involve yan si Pangulong Marcos kung anong inyong mga dahil baka bumilta naman yan ang siskin yan si Pangulong Marcos. Ngayon, meron akong nakita namin nag-post, ito, kasama ito doon na doktor sa nagmi-meeting ngayon dyan sa dali lang. Hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Tuloy-tuloy tayo. Wala yung yung hinahanap ko yung nangyari kanina sa hearing yan po sa Congress. Ito pong mga sinasabi ko na mga congressman, they realize now na sila ay hindi impeachment court. At sinabi mismo nito si Janet Garin na involved ito sa Dingbaksya. Kapag bili ng Dingbaksya dati sa panahon ng ni Presidente Noynoy Aquino. Na alam nyo, sinasabi ni Janet Garin, nung pag-usapan nila ang pagbubukas ng ITR, yung income tax return ng mag-asawang Carpio, asawa ni Duterte, ni Sara, ni Vice President. Sinabi ni Janet Garin, hindi po tayo ang korte. We are not the impeachment court. We are simply determining the problem based on the complaints. Ang puso ko ay sumisigaw na buksan. Ito, alam niyo ito si Janet Garin, galit na galit ito sa Duterte, kay Duterte. Andun yung hatred kaya sumisigaw ang puso niya na buksan. Subalit kung puso ko lang ang aking pakinggan, ay pwede malihis ang dapat natin gawin. At least natauhan ka, Janet, natauhan ka. Dahil alam nyo, kung binuksan nyo yan, isang paglabag na naman sa batas ang inyong gagawin. Pinapaliwanag na ng mga abogado yan. Na wala kung pwedeng magbukas ng ITR na kahit ninuman magbubunyag kung walang pahintulot. Kung hindi ho kayo ang korte, may pahintulot ng korte. At ang isa na maliwanag po na nakasaad doon sa sinasabi ng mga lawyer, may pahintulot ng Pangulo ng Pilipinas. Yun ang sinasabi nila. At kung naman yan naman ay in aid of legislation, yan ay nasa isang executive decision at hindi pwede isiwalat sa taong bayan. Yun po ang nakalagay dyan sa batas na yan. So mabuti na tauhan itong si Janet Garin. At hindi lang sinabi ko nga kanina, kahit si Bini Abante umatras. Si Bini Abante umatras kasi they realize na ang gagawin nila magdudulot lang ng dagdag
ng dagdag na problema sa kanila na kanilang kinaharap. At dahil dyan sa mga nakapending ngayon na sinampang kaso nitong si Mans Carpio, na asawa po ni Vice President Sara Duterte. Yung paglabag doon sa AMLC, Anti-Money Laundering Law. Dito na uli si Dr. R. Maganda, mabuti nakalipat ka na. So, Dr. R, nawala ka. Ano nangyari? Actually, hindi ako nakalimutan pero nawawala talaga yung signal dito. May ano dyan. Lumipat ka na siguro ng network. Okay. Ako tinitingnan ko itong sinasabi ko nga, itong final na kaso nitong si Mans Carpio. Palagay ko, Dr. R, pagka nakasuhan itong mga nawawala ka eh. Hindi magandang yung signal. No? Itong mga nakasuhan, itong kasama nito si Attorney Ronel Buenaventura, the newly appointed AMLC Executive Director. Pag nakulong ito, biglang payat ito eh. Dr. Har, narinig mo ako. Pag nakulong itong si Ronel Buenaventura, kung ito sakali, biglang payat ito. So the Congress now realized itong mga congressman na naghihiring diyan ngayon sa Justice Committee na hindi biro ang nilalabag nila na batas. At hindi naman pwedeng sabihin na katulad ng narinig ko na sinabi ni Congressman Laila de Lima na gray area daw. Explicit naman ang batas natin. I'm not a lawyer, pero sinasabi ng mga napapanood natin ng mga abogado na maliwanag naman ang sinasabi sa batas na hindi pwede i-divulge yung record ng AMLC nang walang court order. O kung sa impeachment, manding ang impeachment court. Yun ang sinasabi nila. At ganon din na-realize siguro nitong kanina, nitong mga abogado, mga kongresista din, na hindi din nila pwede buksan ang ibinigay na karton ng BIR, ng Bureau of Internal Revenue. At na buksan, at yan ay labag-labag din sa batas, mga kababayan ko. So yun ay maliwanag yan. Siguro, they realize, no? Na kung ibubuksan nila yan, another case na naman. At kung andun ka at ikaw bumuto ka ng yes, tiyak, kasama ka pa rin doon sa kakasuhan. Katulad ngayon, itong sila Leila de Lima, si Shell Jokno, itong si Luistro, at iba pa na kinasuhan, sinampa na kaso nung nakarang araw ni Attorney Mans Carpio dahil sa paglabag sa kanyang karapatan na hindi po i-divulge o bulat-latin ang kanyang record kahit na dyan po sa AMLC, Anti-Money Laundering Council, nang walang kaukulang kautusan ng korte. Yan po ay yun po ay maliwanag yan. Kaya sila kanina umatras kasi ayaw na nila mabagdagdagan pa ang kanilang harapin na problema. Dahil alam nyo, hindi biro mga kababayan na magkaroon ka ng kaso sa korte. No? Kahit ikaw sabihin mo
matapang ka, marami kang pera, yung abala sa iyo. At lalo na kung alam mo na may paglabag ka na ginawa sa batas, na katulad nito, they have realized now na yung ginawa nila nung isang araw na pagbulat-lat doon sa mga record ni Mang Scarpio. Ni Mang Scarpio. Yun po ay paglabag talaga sa kakarapatan ni Mang Scarpio yun, mga kababayan. Kaya siguro, ngayon ay, sabi ko nga kanina, nabahag ang kanilang mga buntot at hindi sila hindi nila pinayagan ang majority sa kanila 38 na member po ng Justice Committee. At banggit ko nga kanina yung sinasabi itong si Kuan, si Janet Karen, na hindi niya gusto niya man, pero ayaw niya. Andyan ka na ulit. Bumalik na. Doktoral. Nawawala ka pa rin. At anyway, binabati natin si kaibigan natin na si Rod Tan na sa NBI po, sa National Bureau of Investigation. Kaibigang Rod Tan, happy birthday. Wala lang tayong wala. Music mo tayo dyan, Aaron, ng happy birthday. Ayun, happy birthday. Doktoral, nasaan ka na? Nawala na naman si Doktoral. Parang kamuting sulpot, lulubog sulpot eh. But anyway, tuloy-tuloy tayo. At alam nyo itong madalas itong ating mga network ay unreliable, mga kababayan. Ganun. Alam nyo yung Pilipinas, gusto natin pumasok sa isang Doktoral, nasaan ka? Ako, pasensya na ho sa mga taga-pakinig na napakapangit dito na signal ng network natin. Ang network po na ginagamit ko ay Globe Telecom. Napakapangit ng signal ng Globe Telecom dito sa Alabang, Dr. Jay. Kanina na wala ako, Dr. Jay, sinasabi mo tungkol dun sa hepe ng AMLAC, si Attorney Buenaventura. Bahala na ko kayo dyan. Kung kayo ay lumabag sa batas, dapat ko kayong, kaya siguro nakakita siya ang grupo ng asawa ng ating Vice Presidente ng violations. Grupo na nangyari, Justice Committee. Clarificatory session, talaga ko naman dapat kung meron mong violation, alam niyo naman talaga, mahal talaga yun ang kaso, diba? Dr. Jay. Yan ay kita mo, nagbotohan sila. Yung mga makabayan black lang ang bumoto at saka itong isang baboy na nakatalikod, hindi ko alam kung sino pangalan itong kongresista na to na mukhang baboy. Alam mo, ako malaking tao din, pero hindi naman ako ganyan itura ko. Na mukhang akala mo na sa puro baboy eh. Ako. Pero alam mo, Dr. J, kung yung 6 na yan na bumoto, kung eventually makitaan ng korte ng violation nga sa ginawa, dapat yung 6 na bumoto na yan, dapat to, kung sila nagpapahayag na dapat ito buksan, ibig sabihin, Dr. J, meron talaga silang intensyon na pabuksan ito. Ibig sabihin, merong intent. Gusto ko rin malaman kung sa korte ay dapat ba ay may kaukulang parusa dahil supposedly ito by violation itong supposedly na kanilang intent dahil sila'y bumoto para payagan na buksan itong mga mga kahong ito.
no? Alam mo, tawag sa English yan, mga over-eager. At hindi nila, they don't just realize na ang kanilang pwesto, Dr. Ara, political position, temporary yan lahat. Temporary in nature. Now, katulad nung nakikinasuhan ka na, MLC, si Shil Jokno, si Laila de Lima, si Jervil Luistro, ganda ng pangalan, pero mukhang... Si Gerbil. mukhang... Saka si Percy. No, si Ka Percy. Percy. Si Percy. Yung na-stroke siguro yan, kaya nakangiwi eh. Pasensya na lang natin. Hindi, napangiwi lang siya dahil meron yata. Kaya lang napangiwi, baka nga meron ng pangkaso. Isipin mo, Dr. Tapos na lahat ito. Kunwari, na-impeach yun si Sara. Okay. Granting. Pero ang kaso mo sa korte, tuloy-tuloy. Paano ngayon kung ma-convict ka? Ano ngayon mangyayari? 8 years. 8 years yata yan, Dr. J. Okay, mag-apila ka ngayon. Paano kung wala ka na sa Congress? Wala ka na sa posisyon. Kaya napakahirap na mag-grandstanding ka. Yung hatred mo sa kay Sara Duterte, nawawala kayo sa wisyo, hindi nyo naiisip ang the consequences of the things that you are doing now. Kasi dapat pinag-aralan mo eh. Kung gagawin namin to, ito ba eh, kasi isa ngayon lang yan eh. O na-effect yung Sara, granting. So what? May kaso ka. May haharapin kang kaso ngayon. Dahil doon sa paglabag sa mga tatlong batas yun yung haharapin mo. At ang bawat isa doon, Dr. R, may karampatang penalty. 3, 8 taon. At hindi naman pwedeng sabay-sabay. Pagkatapos mo 8 taon, mayroon ka pang kasunod, mayroon ka pang kasunod. Isipin mo yan. Yung perwisyo sa buhay mo. Natatawa ako. Alam mo, Dr. J, no, ako rin, ikiwagaan ako sa galit na meron sila dito kay Vice Presidente Sara Duterte. Kaya lamang hindi nila naiisip kung matsambahan, Dr. J, kung matsambahan ito na ma-impeach, no? Doon sa impeachment court ng Senado. Kung matsambahan nila. Ngayon baka nakakalimutan pa nila, no? Meron pang Mayor Baste, no? Meron pa. No? Paano na ngayon? Paano na ngayon? Paano na? No, imagine niyo po, sa lahat po ng nakikinig sa atin, no, sa ating mga kapwa Pilipino na nakikinig sa atin, no, dito sa ating programa sa radyo, sa ating Facebook Live, no. Paano ho kung matsambahan nila si Vice President Sara Duterte at mag-file ng candidacy para sa pagka-presidente itong si Mayor Baste Duterte. At imagine mo, Dr. J, ang campaign manager niya, si Vice President Sara Duterte. Paano na ngayon? No, ano na ho? Ano ang kalalagyan nyo kung manalo si Mayor Baste? Sisiguraduhin mo sa inyo. Diyan pa lang sa stance ni Mayor Baste, kamukhang katunog na katunog itong dating presidente, no, Rodrigo Roa Duterte. Sisiguraduhin po sa inyo, iisa-isahin po kayo ni President Baste Duterte, no? Pag siya ay naging at ayan, nawala ka na naman. Anyway, bago tayo magtapos, babatiin ko muna itong mga kaklase ko na nag-celebrate ng reunion diyan po sa President Rojas, no? Yung Elizalde Academy, eskwelahan ng high school po yan, mga kaklase ko, class 70. Happy reunion sa inyo lahat yan at next year siguro magkita tayo para makadalo ibig sabihin, Dr.
Ibig sabihin, Dr. J, absent ka sa reunion. Absent tayo sa reunion at alam nyo sa init kasi at saka sa mahal ng pamasahe ngayon sa aeroplano, parang hindi ka maengganyo na magbiyahe ng malayo. Kasi alam mo, yung nilalabas ng mga airlines na promo fare, kunwari 1,000 lang. Pero ang fuel surcharge yan, malaki. Hindi yan biro ang fuel surcharge ngayon dahil sa mahal ng ano. So anyway, mga kaklase ko, happy reunion at enjoy lang ho kayo lahat dyan. Ano. Hindi ko na mabanggitin. Okay. Opo, Hindi ko na, Dr. R, isa-isa yung mga pangalan dahil ang iba hindi ko na maalala ang pangalan. Dr. J, isa dyan sa mga nasa reunion, dati mong girlfriend siguro nung high school. So, happy reunion po. Wala akong... Pero may naalala. May naalala ko, Dr. J, na baka makalimutan pa natin, no? Gusto po namin batiin, no, sa kabuuan po ng aming programa, The Truth Dr. Don Air. Si Kuya, no, ito isang eagle, no, si Kuya Rod. Si Kuya Rod, kaibigan natin dyan sa NBI, no, isa pong tapat na gobyerno. So, nandiyan po siya sa National Bureau of Investigation. Pasensya na ho kaya, alam niyo naman ho ang ating signal dito na low, no? Napakahina po ng signal ng low dito sa Lalabang. Muli, pagmula po sa aming programa, masaya tawag sa inyo, no, Kuya Rod. At alam mo, natatawa ako talaga dito sa kay Kiko Barsaga. Alam mo kung bakit? Sinabihan siya ni Janet Garin, hindi siya pusa. Kongresista siya na dapat tampahan ng ethics complaint. Sabi ni Congressman Barsaga, para ni kamyo-myo, hindi naman nakakamatay yun. Di katulad ng dingbaksya mo sa mga bata. Okay. Ano na naman si Garin dito? Kasi yan na nga sinasabi ko, kahit nasabihin mo na matagal na yan, pero ang kaso niya, naglilingger, mayroon pa siyang pananagutan. Hindi ko lang alam kung ano karaming kaso yung isinampa dyan kay Janet Garin, na hanggang ngayon na kailangan yan ay haharapin niya. At ganoon din yan yung ginawa nila sa MLC na yan nung isang araw. Habang panahon na yan ay nililitis, hindi mo alam ang kalalabasan kung ikaw makonvict o hindi. Pag nakonvict ka, kulong ka. Dahil yun ay criminal case yan, Dr. R. Hindi yan civil case ang sinampa ni Man Scarpio, kundi criminal case, Dr. R. O yun ay, binabasa ko rin ngayon ay itong mga nilabas na naman ngayon na mga... alam mo, itong... 8 taon. Itong politiko PH, may mga sorbe na naman nilabas. Lahat ng nilabas nila dito na sorbe, nilampaso ni Sara Duterte. Ewan ko kung ito ay reliable itong politiko PH na one. So yan ay, alam mo, Dr. R, napakarami ng problema ng bansa natin. Pero ang kanilang pinagtutuunan ng pansin ngayon, yung impeachment ni Sara Duterte. Na hindi naman dapat, yung pagtuunan ng pansin dapat yung mga crisis na hinaharap ng ating bansa, Dr. R. Mahina mahina ata ang signal mo dyan sa lugar mo. Yun po ang sinasabi ko kanina. Nagbabayad ka naman. Pero sa Pilipinas, ang problema natin yung parang ninanakaw ng mga network yung binabayad nating load. Di ba, Dr. R?
Oh. Ay, oo, totoo. Muli, tatawagan ko natin. Globe 22, no? Napakabagal na dito sa alak. No? Total ito, hindi namin mabanggit yung mga dapat na mabanggit. So, Dr. J, ang iwanan ko lang dito ay ang nakakalungkot na balita na meron daw nga na congressman, pero ang sabi nila hindi naman daw totoong congressman to, congresswoman daw na nag-iipon ng boto diyan sa kongreso. No, ibig sabihin wala silang boto. Dr. J. Wala. Kasi kung i-weaponize nila ang GAA at gagamitin naman nila ang pera ng taong bayan para diyan sa plenaryo ng Congress ay maipasa ang impeachment complaint ni Sara Duterte at yan ay madala sa Senado, ay kung wala silang numbers, gagamitan talaga ng pera yan. Katulad ng ginawa doon nung nakaraan na yung 2025 na ganun ang ginawa nila na marami daw na kumita na mga congressman doon. To the tune of 150 million pesos ata bawat isa. Yun ang mga nasa report. So yan pa rin mangyayari dyan, Dr. Al. Dr. Al, nawala ka. So yun ang sinasabi ko mga kababayan. Nagbabayad ka ng tama sa network, dapat dali lang ako. Balita isinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maignat. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo nang So, nagbabayad ka sa network ng maayos, pagkatapos walang kakwenta-kwenta ang serbisyo na ginagawa ng network. Nagbabayad ka, nagpapaload ka ng tama. Hindi ho katulad sa ibang bansa. Pumunta ka lang sa Singapore o Hong Kong, mga kababayan. Napakabilis ng kanilang internet. Dito sa atin, yung mayaman ng husto, itong mga network na to, yung mga internet service provider natin, ISP. Pero deficient ang kanilang serbisyo. So yan ay isang paraan ng pagnanakaw din sa atin yan. Kasi naglo-load ka. Pagkatapos, hindi naman maayos ang serbisyo. Katulad ngayon ang naranasan natin kay Doktoran na nasa labas, nagre-report siya, kasama natin na nag-broadcast. Pero hindi siya makapasok, nawawala siya. Gumagaral-gal ang kanyang buses. So yun po ang kaya walang kakwenta-kwenta itong ISP natin na hindi para tayong nasa Africa. Hindi ko lang masabi kung para tayong hindi isang bansa na dapat ay this is the 21st century na dapat tayo ay kasama din sa pag-unlad ng teknolohiya. Ito pa rin hanggang sa ngayon, ito pa rin ang malaking problema natin dito sa network natin. At yun na nga mga kababayan, panoorin ninyo yung ginagawa kong hearing dyan sa Kongreso sa ngayon. At hindi pa ulit-ulit kung sasabihin na kanina nabahag ang buntot ng mga kongresista. Ito ang inyong lingkod. Dr. J, sa ngalan na aking kasama, Dr. R, kami po ay magpapaalam na abangan niyo po kami sa susunod na Biyernes, alas 2 ng hapon sa programang The Truth Doctor on Air. Dito lang po sa CBS-DWAD, 1098 kHz sa ating mga kapitan. Magandang hapon at maraming salamat sa inyong pakikinig. Hindi chismis, hindi haka-haka lang to. All the truth, doctors on air. Kung gusto mo ng balitang may paninindigan, makinig kaya lang maging mulat. The truth, doctors on air. We uncover the truth behind the news.
broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio.